May papakita ko sa iyo ngayon. Kasi nag-trending to eh. Siyempre, sabi nga niya, ayaw mo na nung nagsasagutan pa, di ba? Ayaw mo na nung mga ganon. Ano yan? Ay, kuya, huwag na to. Ayoko na. Hi guys! Welcome to Luis Listens na ang kasamahan ko ngayon ay isa sa mga nakasama ko sa It's Your Lucky Day na napangiti ako sa kanyang dalang energy. Miss Andrea Brillantes, ilagay mo dyan light. Welcome sa Luis Listens. Hello po. Actually, ang tagal na nating na-set din to na Yes, naaantala lang at lahat-lahat. Pero ang unang tanong ko sa iyo, anong pakiramdam na kahit anong sabihin mo, good or bad, nagte-trending? Naabutan mo ba yung Naabutan mo ba yung Star Talk or The Buzz? Yes po. Naabutan mo yun? Oo, lagi ko yun pinapanood. Lagi po. Mahilig po kasi ako sa mga talk show eh. The Buzz. Diba? Tapos sa Vice Ganda. Diba? Yung talagang dati was The The Buzz Buzz. and Star Talk para sa lahat ng mga marites. Favorite ko din po yung ano yun? Face to face. Face. Din. Parang hindi naman chismisan yun. Alam ko, Upakan pero na yan, gusto ko. Lagi ko po pinapanood yung mga yan dati. Hindi, kaya ako natanong kasi nung kabataan ko, kasi may edad na nga ako, kumbaga kami, natatandaan ka sa akin. Hindi po, hindi nyo naman po kailangan banggitin no, dahil matanda na kayo. Hindi pa naman po kayo matanda eh. Yung pagkakasabi mo, parang Wala agaw pa buhay po, na ako eh. Hindi po, wala pa kayo sa gitna sa life. Sa kita. Kasi lumampas na ako, 3/4 na ako. Ilang taon na po ba kayo? Wala yan, maganda. Magandang tanong. Ayan, tingnan mo. Tingin mo, ilang taon? Totoo ah. Kasi kayo, Totoo to ah, totoo. magiging totoo po ako dahil kakasabi nyo pa lang na matanda na kayo. Ayan, So, tingin mo. isipin Tingin mo, ko, ilang taon ako? 41? Malapit, 42. Oh! 42. Kasi wala ka pa sa gitna sa life. Ah, Ay, hindi. Oo. Sabi Teka lang, ko- parang tinaningan mo ako, Bigla. Okay na eh. Alam mo, pina-okay mo na yung pakiramdam ko. Yung, ang ganda yung, Sabi ay, naman oo, wala nila. ka pa sa gitna ng life. Ay, oo, nasa gitna ka na. Life starts at 40. Oh, so ibig Sabi sabihin, nila. lampas na nga ako. Kumbaga sa loto, malapit nang mabola yung number ko. Ang bihirang guest to. Hindi, kaya ako tinanong yung sa The Buzz and Star Talk. Nung nagsisimula kami mag-artista, once a week lang kami na pag-uusapan. Di ba? Yun lang yun eh. Pagka may nagawa ka, nasabi ka, Sunday ka pag-uusapan o Saturday. Anong pakiramdam na ikaw, everyday na pag-uusapan ang mga sinasabi mo because of social media at lahat-lahat? Sa totoo lang po, medyo hassle din siya. Kasi talaga totoo may naman mga eh. bagay na wala lang naman talaga dapat or parang mag-a-advise lang ako. Nagkataon lang kasi kalog din yung ugali ko. So Oo. parang very pickable siya lagi. Oo. Na medyo hassle na minsan kasi hindi ko naman ginusto talaga na kumalat or maging big thing to. Maganda siya for my career. Career-wise, oo. Kasi laging publicity pa rin maingay yan. yung pangalan ko, andyan siya. Pero nahahaselan na ako minsan. Ngayon pa lang, kakasabi pa lang sa ni Ate Gidget, nag-text siya kagabi na, alam ko naman magaling ka sumagot pero iwas tayo sa pick-up lines. Nasa utak ko nun, ang hirap kasi kahit wala naman akong sinasadyang gawing pick-up line or iniisip ko talaga na, eto, pipick up to na nila. Oo. Na pipick up na nila lagi. Dahil kumbaga well, one is because it's social media. Pangalawa, dahil nga meron kang mga fans and Yes. haters at the same time, madaling bigyan ng kulay kahit anong sabihin mo. 'Di ba may lumalabas na meme sa social media. Pag sinabi mong I like apples, ang isasagot sa iyo, so you hate oranges. 'Di ba? Yung parang gano'n, yung madaling bigyan ng kulay. Ang akin lang sana lang kung merong pick-up line na laging parang napipick up lagi relevant, sana din yung mga ibang inspirational na mga sinasabi ko. Kasing taas din nun. Hindi lagi yung mga kwela, yung laging yung laging may bitterness lagi. Na parang Unfortunately, unfortunately, yun lagi human yung- nature yun eh. Mas masarap pag-usapan ng nega. Yun, Totoo, and oo. sometimes, din tayo, guilty of it sometimes. It's human nature. Sino ba yung Gidget na yan? Nakikialam sa mga tanong ko. Ipakilala mo nga sa akin. Kasi maayos na yung mga tanong ko. Ang hihingin ko sana, puro mga pwedeng ma-pick up, mag-trending. Sino ba yung Gidget na napainit yung ulo ko nandiyan? Siya ba yan? Ay, Ate Gidget, kaya ka na? Hindi, tama lang yan. Yan ang purpose din naman nila. Ano ang pakiramdam nga na lahat nag-aabang sa estado ng puso mo? Di ka ba napapagod din? Gusto ko nila. Sila na yun. Kasi ako, edi mag-abang lang kayo. Di Ako ba? hindi. Iniisip
ko lang kasi work eh. You're relatively young. Kumbaga sabi mo nga, work yung iniisip mo. Is it easier or harder for you na ikaw, ang gusto mo lang gawin, magtrabaho, pero ang talagang ang inaantay sa'yo ay kung may love life ka, et cetera. Honestly po, hindi ko kasi iniisip eh. So, for me, walang bigat or walang hassle sa akin at all kasi nakafocus lang po ako sa mga bayarin ko. Tama. Mga bayarin ko, mga gusto kong ma-achieve before the year ends, mga gusto kong ma-achieve sa next year. How young are you again? 20 po. Okay, so nung 20 ako, iba pa yung mga iniisip ko noon. 20, ang naiisip mo na kagad is yung mga bayarin mo. Kasi it's not something you hear every day. Actually, kinailangan ko po yung isipin na at a very young age ng 10. Kasi doon po ako nag-start maging breadwinner. Though aminin ko, bilang bagets, may boys, may mga crush ako, ganyan. Pero yung for people to always wait kung sino yung magiging next ko, hindi ko yun masyadong pinapaano sa akin. Kasi bahala na kayo mag-isip kung sino. Ngayon, yung parang sa show ko yata, 3 yata yung leading man ko doon. Oo. Bahala na kayo mamili dyan. Ang iniisip ko lang, sino ba pumatay sa kambal ko doon? Okay ka na doon? Oo, doon dapat ako mag-focus. Kasi kung hindi, mawawala yung core ng mismong show. Oo. Doon lang po ako sa mga importante ngayon. Is it easy na sa edad mo nga na yan, sabi mo nga, at a very young age, 10, how did it mold you? Yung at a young age, nagtatrabaho ka na for other people? Sometimes may mga oras na sana hindi na lang. Kasi ang bata ko pa, sana nag-enjoy Nakakapagod. ako. Sana in-enjoy ko yung kabataan ko. Sana hindi hinayaan ng ibang tao na lahat ng bigat ibigay sa akin at pasan ko na lahat ng 10 ako. Pero ngayon, na nakikita ko na yung blessings ng pinaghirapan ko, yung bunga ng lahat ng pinaghirapan ko, sabi ko, worth it. Ngayon na mas maluwag yung buhay ng pamilya ko, yung expenses namin, hindi kami kipit, pwede kong bilhin kahit anong gusto. Hindi lahat, pero yung lahat ng kailangan para sa akin at sa family ko. Hindi pa enough for me to retire, pero enough na to hindi enjoy na, kahit to paano. enjoy life. Masaya ako at minsan doon ko na nagigets, okay, kaya kinailangan ko gawin yung mga kailangan para sa ikagaganda ng buhay namin lahat. Kasi pretty obvious naman na si Andrea at 20, siya yung naging younger version ng napakaraming artista Yung na. asawa niyo po ngayon! Diba? Anong younger version ng anong show yun? Maria Mercedes. Batang Maria Mercedes? Maria Mercedes. Sino? Pero meron Eh di sino nagsisinungaling? Ikaw ba nagsisinungaling? Ako o ikaw? Kalokohan lahat ng to. Ano sinasabi nila pag nagkukrus ang landas niyo na ikaw yung younger version nila, tapos ngayon, kumbaga, you have built a name for yourself. Nagkaroon po talaga kasi ng time, lahat po ng project ko talaga young. As in, young Kim, young Andy, young Jessie, lahat puro young na parang napapaisip ako, gusto ko ba young na lang ako parati? Na may ibang times na yung management din, sinasabi, pahinga muna tayo sa young kasi puro po ako young. Thankfully, nagkaroon ako ng Annalisa to break that. Yung naramdaman mo na hindi na ikaw si Young Jessie, Opo. Young Kim. Nung nakikilala ka na bilang your own star na si Andrea Brillantes, anong pakiramdam nun? Siyempre, masarap po sa pakiramdam. May sarili akong pangalan ngayon at hindi lang ako young, pero... Gusto mo pa-alter natin? Kasi parang sinisikipan mo eh. Hindi pa Okay. Baka gusto mo i-pa-alter natin. masaya po, pero ayoko siya masyadong isipin. Ni-enjoy ko lang. Kasi ako, nagkataon na even if yung parents ko, they were both, diba, in showbiz, late ako pumasok. Kumbaga, nag-start ako ng mix. Doon nagsimula ang lahat was 21 or 22 years old. So never ako dumaan doon sa child star na dating. Ano yung masaya naman about being a child star? Yung bata pa lang umaarte ka na. Hasang-hasa ka na siguro. Sanay ka na po. Yun po talaga yung nakikita kong benefits of being a child star kasi ang hirap po talaga niya. Ang hirap, ang namin mo kailangan i-sacrifice. Childhood, teenage years, and it's really difficult to grow up na nasa public ka. Kasi parang lahat ng mistakes mo in public, lahat ng lessons mo in public, Magnifying glass ka. lahat na dapat natututunan ko pa lang na dapat ako lang mag-isa for me to make mistakes and learn from it, nagiging public siya. So, sobra akong napag-iisahan lagi.
na dapat napagdadaanan lang naman ng normal na bata, iba siya kasi ang daming nanonood. Na dapat perfect ka lang nga lagi dahil artista ka. Mahirap po talaga. Ang nakikita ko na lang na blessing for it is, madami ako ipon. Oo. Thank you sa mama ko. Of course. At naging magaling siya sa pag-handle ng money ko. Madami akong kilala. Madami akong friends. Hindi lahat friends ko, pero madami akong friends. Madami akong close. Home ko ang ABS, ang Star Magic. At yung skill ko, nahasa na siya ng todo. Tapos kapag may mambabash na ngayon, mas kaya ko na dahil kinasanayan ko na Yun siya. for someone like you, na sabi ko nga, nag-It's Your Lucky Day tayo, bago ka pa sumalang, grabe ka na hinahanap sa akin on social media. Kailan si Andrea, ganyan-ganyan, because we know na you were busy din naman, di ba? Marami kang ginajuggle. Hindi rin naman biro yung manggagaling ka sa puyatan, tas diretso kang live hosting. Ang hirap nun. So, if ganun katindi ang following mo, it's unfortunate sa industry natin, pwede mong sabihin na, to some degree, ganun din karami ang bashers mo. Di ba? Ano ang pakiramdam naman na, kumbaga may constant, kasama talaga, na may mga taong namumuna sa ginagawa mo. Kinailangan ko na lang pong tanggapin. Lalo na ngayon, parang very cliche na quote na madaming bashers pero mas madami nagmamahal sa'yo. Sometimes, mas mararamdaman mo kasi na mas madaming bashers kaysa sa mga nagmamahal sa'yo. Sometimes, mararamdaman mo naman na pantay sila. 50% mahal ka, 50% nang babash sa'yo. Kailangan lang talagang tanggapin na hindi mo talaga mapiplease lahat. And tinatak ko lang talaga sa utak ko na isang beses lang ang mabubuhay. Very cliche yung YOLO, pero isang beses ka lang talaga mabubuhay. Kailangan mo mag-focus sa mga importanteng bagay. Sa totoo lang, yung mga bashers na yan, for me, it's very weird and hindi ko magets kung paano magagawa ng isang tao yung nasa sofa lang siya, tapos pangit-pangit, wala akong kwentang tao. Gusto ko yung si Andrea pang sinasabihan na napakapangit-pangit mo, Andrea. Parang Oo. paano mo kinakaya gawin yun? Na parang what the hell? So, for me, hindi sila importante. Ba't ko kailangang isipin at bigyan ng oras? Wala na nga ako oras eh. Tapos sila, Bibigyan ko silang oras, tapos gusto ko yun, gusto ko yun. Wala na nga At akong saka, oras eh. to be honest po, wala na ako ibang maisip na way, pero parang baka mayabang siya sabihin, pero kailangan mo iangat yung sarili mong upuan na parang, talaga ba? Magpapadala ako sa mga taong, yun nga, nagko-comment lang, ano bang gawa nila? Kailangan mong isipin na hindi, Blight, ikaw to. Kailangan mong isipin yung worth mo, yung halaga mo na, ano nga ba nagawa ko na para sa pamilya ko? Ano na nga ba nagawa ko at a very young age? Ano na and nga how ba you nagawa ko? inspire other people. Para sa sarili ko, sa pamilya ko, sino na mga natulungan ko. And for me, para lang madala dun sa comment ng isang tao na malamang wala. Wow, walang ginagawa Sorry sa... to say, pero yun lang din. Sabi mo nga, not every day is a good day. Not every day you're strong. Pag yung mga araw na nakikita mo nga na mas marami ang bashes mo. Kasi minsan, kung ano yung hinahanap ng utak mo, yun ang nakikita mo eh. Yes po. Sino unang-una mong tatakbuhan, tatawagan, to make you feel better? My best friend. My best friend si Bea. Bago si Ate Kayla. Nandiyan ba siya? Si Bea? Wala. Okay, kasi Tinignan ko tumingin lang ka. si Ate. Kapag sobrang hindi ko na kaya, and means madalang lang naman yun eh. Kapag sobrang napupuno lang siguro ako na grabe na sila. Yung best friend ko muna, si Bea, bago si Ate. Kasi si Na Ate... medyo, Oo. kung makailan, nag-trending din siya. Oo, yung best friend ko. Best friend! Medyo Bea. napatrending ka ng Si di oras Bea. sa best friend. Oo. Siya muna, tapos yung ate ko. Ate ko kapag talagang, ay, ayoko na. Siya. Kaya nakita ko yung may pa-tribute post kay, di ba, Oo. kay ate recently. My rock. Di ba? My everything. Aba? May Like, sisi. sarap naman, sarap pakinggan yan. Pero ito tanong ko sa'yo, patapos na ang 2023. So far, ano ang highlight ng 2023 mo? To be honest, yung heartbreak ko. Wow! Bihira mo marinig yan, na yung highlight mo is yung heartbreak mo. Bakit? Honestly, tinitingnan ko tong 2023 as pinakamalas ko sa pag-ibig. In terms of, romantically, pero pinakaswerte ko din sa pag-ibig sa fans, sa friends, sa co-stars ko, sa casual viewers ko, Tumitingin si sa Ate Gidget sa management atin, ko. Oo, Tumitingin as si Ate in, Gidget. ito po talaga pinakamalas ko sa pag-ibig romantically. Pero grabe naman yung balik ng love sa akin sa life itself. Sa pagta-travel ko, sa brand ko, sa makeup ko, sa Lucky Beauty, sa fans ko. Sobrang grabe yung naman yung sukli. Grabe naman yung balik. Kasi talagang grabe, sobrang malas Pag ko. dumating yung tamang oras para sa'yo,
na may, kung sakali man, darating, ano yung mga hahanapin mo na qualities pag dumating? Ano ba talaga hinahanap mo sa isang partner? Ang dami kong dati lagi sinasabi. Tsaka, di ba, pagka mga ganyan edad, nakalista talaga yan eh, di ba? Meron ako. Oh. Pinagdadasal ko pa nga. Yan. Yung dati, ano yung dating listahan? Faithful. Na ngayon, ang hirap na. So, loyal na. Pwede na loyal. Maging loyal ka na lang. Naku, tas Iba kasi ang faithful sa mga di nakakalam. Oh, Iba yan, ang yan. loyal sa faithful. Sige, sige. Ang loyal, kapag may dumaan na chicks, titingin yan. Pero doon pa rin siya sa mahal niya. Ang faithful, kahit may chicks dyan, titingin lang ako sa asawa ko, sa love of my life. Ganun ang faithful. Pag may dumaan na chicks, titingnan ko. Tapos, pero ang balik ko kay Mrs., ang pwede tawag ka doon nga ay loyal. loyal. Kasi doon ka pa rin sa ano. Babagsak. Tapos yung Pwede faithful, ka pa rin nga po ma-attract kasi normal lang naman yun bilang tao na ma-attract ka pa rin sa iba. Oo. Oo. Pero doon ka pa rin sa mahal mo at wala kang gagawin sa Oo. feelings mo na yan. loyal yun, loyal. Oo, loyal. Ang faithful, kahit pa lahat ng sexy ng babae na sa harapan mo, hindi ka titingin, doon ka lang talaga sa ano mo. At hindi ka makaka-feel ng kahit anong attraction, ganyan. Doon ka lang talaga. I love you, Jessie. Yan, ganyan. Kita mo? Kita mo? Ganyan, ganyan. Faithful and loyal. Ganyan, Okay. ganyan, So, ang hindi mo ang hinahanap mo, hindi na faithful, loyal na lang. So, ayan ang hirap eh. Pero syempre kung may faithful, Lord, Pwede na. please. Okay, Yun okay. talaga. Oh, yan, okay. Tapos, Loyal, maalaga, gentleman, marespeto, totoong lalaki. Yun na lang hinihingi ko. A real man. Kasi a real man, I believe, they know how to settle. Alam nila kung paano na makontento sa isa. At isa lang talaga. Gusto ko ng one-woman man. Kasi ang dami ko ng list nun eh. Dapat hindi ka cheater, dapat di ka liar. Hindi. Ang totoong lalaki, for me, hindi yan nagsisinungaling talaga. Alam niya kung paano aminin yung katotohanan ng buong buo. Hindi yung dami pang pasikot-sikot na, oo, aamin. Pero hindi lahat. Kumbaga, I don't want a boy. I want a man. That's what I need. I need a man. Sobrang hectic na ng buhay ko. Sobrang kailangan ko ng... gusto mo matulog na may tunay peace of lalaki. mind, in other words. Oo. Matulog at Tsaka hindi gumising. ko kailangan ng insecure. Hindi ko kailangan ko lang tunay na buong lalaki. Kahabol ko lang doon sa 2023 for me is the year of growth and learning from my mistakes and pagbabawi. And for me, parang repaying karma. Okay. Parang ganun. Okay. In Kasi what ang way? daming good karma sa 2023 ko, ang dami din bad karma. I've also been very vocal naman na ang dami kong toxic traits before na ngayon inaayos ko na, tinatanggal ko na. Kasi gusto ko na lang talagang laging nasa kabubuti na lang lahat ng ginagawa ko, laging nasa good na lang. I'm trying to be a better person every day as long as God lets me. Pero alam mo, the fact lang na kaya mong i-acknowledge na marami kang toxic traits, huwag kayong magmamalinis. Marami din kayong mga toxic traits. Kasama din ako dyan. Lahat tayo. But the fact na you can acknowledge na marami kang toxic traits is such a big first step na maayos ang puso, kaluluwa, ang utak mo. Yun Kasi talaga yung pinakagusto ko po ngayon gawin is ayusin. sino lang. nagpa-acknowledge sa'yo na may mga ganong traits ka? Myself. Recently sa heartbreak kong to, usually, vocal ako dito talaga, nasabi ko na to sa vlog ko kay Ate Ivana before, may ugali talaga ako na gumaganti or getting even lagi kapag sinasaktan ako, laging ganun. Or lagi ako may ginagawang mali ganyan. First time dito sa heartbreak kong to, kahit gaano kaingay, kahit ang daming binabato, tinry ko yung manahimik lang. And wag lang siyang tingnan, wag siyang pakinggan. And lagi lang mag-focus sa sarili, lagi mag-focus sa magandang bagay sa buhay ko. And nung ginawa ko yun for the first time na wala akong any rebat ng kahit na ano, doon ko naramdaman, oh my God, mas magaan. Mas maganda balik sa akin ng life ko. Mas maganda balik sa akin ng love ng buhay. Naging Yung natural na friends- sa'yo yun? O may effort pa rin minsan? Effort po yun nung Okay. una. Sobra kasi talagang, Talagang, Pero nung nakita ko na, grabe yung pagmamahal na balik sa akin ng world. Nung tinry ko lang gawin niya mabuti, ngayon ano na siya, wala na siyang effort na hindi, okay. Sige, go lang, gawin niyo na lahat. Sa doon pa rin ako, nagdadasal lang ako lagi, puro lang ako amen. Yun din yung nalaman ko kasi this year, ang meaning pala talaga ng amen is like, let it be, let God be. Hayaan ko na, parang I left it all up to to Him. God's will. Siya din ang nakakaalam kung ano yung ikakabuti ko, kung ano hindi. Na tutunan ko din ng 2023, lahat talaga tayo.
aangat, babagsak. Basta ang importante, lahat tayo aangat pa rin. Kapag ma-acknowledge din natin yung mga maling ginawa Ganda. natin. I mean, sa akin, that's one thing that everyone should do at one point sa buhay natin. We take a step back and get to know ourselves. Ang nangyayari kasi minsan is we impose our will, our persona, ang gusto natin sa ibang tao. Na para sa atin, wala kami ginagawang mali. Ang kadalasan kasi ang excuse natin is, yan ako eh. Napakadaling excuse sabihin na, yan ako. But you're not treating people the way they deserve to be treated, not respecting them. Sabi mo, balahura ako. Yan ako eh. Natural ako. Hindi. It's not always an excuse. So kung gaya sinabi ni Blythe na ang ganda dito, sometimes take a step back and reassess yourself din naman. Nag-lucky day tayo, may isa sa sobrang nag-trending na sagot sa potluck. Yung sinabi na si Kim Jong-un ay leader ng bansang North Blank. Ang nasagot niya ay North Ford, which is sa senior high din, di ba? Si Kim Jong-un ay pinuno ng bansang North Blank. North Court. North ano? So, ano ang pakiramdam na kayo ang pinag-uusapan din ng lahat? Isipin mo yun, a trivia question, pero ang unang pumasok sa utak niya ay ang show niyo. Siyempre, masaya po ako kasi sobra po namin pinaghirapan tong show na to. Kahit konti lang yung oras namin. Parang kuya, 3 weeks lang yung na-tape namin. Tapos inere na kami agad. Sobrang hirap nun. Pero masaya po ako dahil yun talaga yung pinagdadasal ko. Nung nag-start pa lang kami na sana pumatok tong senior high. Hindi for hype, hindi for myself, hindi for my name at ikagaganda ng karera ko. Kundi ang ganda kasi ng story. At ito yung first show na national TV na i-ere na pinag-uusapan talaga namin Yes. drugs, sex, depression, rape, suicide. Madami kaming serious and sensitive topics. Gusto ko talaga magkaroon na sila ng time na mapag-usapan sila ng maayos. Awareness talaga sila. And itong show na to, hindi lang talaga po kasi ako yung bida. Hindi. Lahat kami Oo. bida. Lahat kami may kanya-kanyang plot. Lahat kami may kanya-kanyang moment to shine. At ang galing ng lahat na nandito. So, gusto ko talagang makita ng lahat ng yun. May mga lumapit sa'yo na na feeling ko kasi maraming, correct me if I'm wrong, maraming nag-message sa'yo na thank you for tackling the issues ng kabataan Meron po, ngayon. actually. Kunwari, ako po, nangyari din sa akin to when I did a gay role naman. I did a gay role in my life kasama ang mommy ko. Di ba ang nangyayari sa showbiz, yung typical gay role is yung maingay, parlorista, yun ang ginagawa kami ni John Lloyd, gumawa kami ng isang gay role na seryoso. And I got so many messages na thank you for portraying the other side of the gay community, na hindi lahat flamboyant, hindi lahat maingay. So thank you. So I'm guessing you taking that on, marami nagpasalamat sa'yo na yun din pinagdaraanan nila. Meron po, lalo na kapag tungkol sa family issues. Madami pala nakaka-relate din kay Sky. Kasi hindi lang siya tungkol sa mga sensitive topics na binanggit ko before. Madami rin family issues dito. Meron din parang battered wife. Wala namang physical, pero alam mong emotionally hindi okay yung dynamic ng mom and ng sister and how it can affect a child. Ang dami din parang namumulat yung mata nila dito na, oo nga no, kilala ko nga ba talaga yung anak ko? Alam ko nga ba talaga yung ginagawa ng anak ko? Na oo nga no, lahat ng ginagawa namin nagre-reflect sa mga kids namin. Yeah. Na we need to be more sensitive sa mga anak namin. We need to be more considerate of their feelings. Madami po ako natatanggap na gano'n na nagti-thank you. And ito din, nagtatakal din kami sa mga predators, Yeah. sa mga kids na laging take advantage ng mga mas nakakatanda. There's a bigger picture talaga di ba? And Yes you po. have to put it out there for people to be aware. Minsan kailangan mo talagang iparamdam sa kanila. And that's one of the biggest problems na rin, di ba? The predators online. Sa lahat ng project na gawa mo, may dream role pa ba na gusto mong gawin? Apo. Ano? Jezebel po. Jezebel. Bakit Jezebel? Pangarap ko po kasi talaga maging Serena. Dati pa po. Oo. Kaya lang hindi pa kasi marunong lumangoy nun. Hindi ko alam kung bakit. Unang episode ni Jezebel, nalunod siya. First and last episode. Isda na hindi marunong lumangoy. Pero ang dream role ko din po maging action star po. Wow. Gusto ko Wow. talaga action as in. Gusto ko yung siga. Gusto ko yung parang mga movies Meron na sa talagang Netflix ka ballerina ba yun? Yun. Ballerina, Isasabihin ko pa oo. lang po, ballerina, ganon. Yung parang, alam ko, kakasabi ko lang mahilig ako mag-revenge, ganon, na tinanggal ko yung toxic trait. Pero yun yung dream role ko. Parang girl Oo. na nagre-revenge at pumapatay ng mga
lalaki, ganyan. Hindi, Ganyan. nandam ako yung Mga gigil mo bad ngayon lang guys eh. na powerful guys, mga ganyan. Parang, tapos madami action scene. Sabi ko nga, nasanay naman tayo na yung action natin. For example, nandiyan si Coco, nandiyan si Richard sa Ironheart. So siguro it's about time na bigyan ng pansin din ang ibang mga female action stars natin. Kaya ko talaga bigyan lang ng opportunity. Kayang-kaya mo yan. Kaya ko mag-cartwheel eh. Talaga? Cartwheel, tapos sisipain ko, cartwheel, tapos bang! Kaya ko mag-backflip paharap. Wow! Okay. Pakita nga po. May anak ako. Gusto ko uwi sa anak ko, Andrea. Nakikialam ka masyado. 2024, anong resolution ni Andrea Brillantes? Do you believe in resolutions to begin with? Dati. Oo. Tapos wala na kasi talagang natutupad. Walang natutupad. Ano lang, enjoyin na lang yung life talaga. Harapin kung anong kailangan harapin in life. Be brave and have fun lang siguro. And be smart. Be wiser. In Thank you. terms of boys. Maging honest ako, talagang lahat sa life kaya ko ma-financial problems pa yan, kahit sobrang pangit na issue pa yan, lahat na ibabato nyo. Oo. Kaya ko. Walang problema. Kahit na yung iba, di ko iyakan. Pero pag sa pag-ibig, Yun talaga. Kryptonite yun mo. ang aking kryptonite. Kryptonite ko siya ever since. Noon, lagi pumapali. Alam din to ni Direk Loren. Lagi siya, grabe ka kasi magmahal eh. Grabe kasi yung pag-ibig mo eh. Ganyan-ganyan eh. Kahit tama siya, mali na siya. Pag-ibig talaga. So, be wiser. Marahil marami sa inyo nagtataka kung bakit magpapaalam na kami. Ang kasagutan, may vlog pa ni Andrea dito sa tabi na kailangan gawin. At may gagawin pa siya. Ay, alam niyo po ba yung isa sa first ko, alam ko po first yun eh, na commercial na nakuha ko, kayo po yung kasama ko noon. Yun. Opo, dati kasi extra lang talaga kasi dumadaan-daan lang. Lagi ako nag-try mag-audition sa commercials. Commercial Yung ano to. po, Was it detergent. Louis Vuitton? Detergent. Sumasayaw kami. Basta puro puti lang yun. Madaming babae, madaming moms. Wala nga ako nakikita ibang babae, Andrea. Pag ako may girlfriend, ang nakikita ko lang puro lalaki. Basta- Nagkataon lang na nag-play ka ng Young Jessie, kaya Opo. nakikita kita ngayon. Pero lahat ng... puro lalaki kausap ko dito. May nakikita ka bang babae? Meron? Wala. Wala ka doon. Tingnan mo, yan, nagkataon na Young Jessica, kaya kita nakikita. Partida blurry ka pa nga sa lagay na yun. Basta nakasama ko na po kayo dati po. Maliit ang industriya. Ano po, ano lang ako nun, 7. At mabait na talaga si Kuya Luis. Thank you. And gusto ko lang sabihin sa'yo na sa mga ilang araw na nakasama tayo sa It's Your Lucky Day, I see na there's more to you than what, people simply assume. They see, a pretty face, nagti-TikTok, nagvo-vlog, but I see so much more. Thank you. So, kumbaga, kagaya ng sinabi mo nung second to the last day natin sa It's Your Lucky Day, nagpaalam ka sa akin, paalis ka na, kumato ka sa dressing room. Anything you need, you know how to reach me. And I mean that, not because may mga nanonood dyan, pero anytime, just send a message, nandiyan ang Kuya Lu mo para sa'yo. Thank you po. Thank you very much, Thank you Andrea. po. Thank Magsushoot you. pa kami ng vlog niya. Maraming salamat sa panonood ng Louise Listens. Mwah! Bye, guys. May papakita ko sa iyo ngayon. Kasi nag-trending to eh. Siyempre, sabi nga niya, ayaw mo na nung nagsasagutan pa, di ba? Ayaw mo na nung mga ganon. Oh my God. Ay, kuya, huwag na to. Ayoko na. Ito lang naman sana ang hinihingi ko eh. Kung anong opinion niya dito. Dan. Hindi, okay Huwag lang. niyo na lang po i-play. Ganun ba kapangit na hindi mo kayang panoorin, mag-acting ka? Sabi mo nga bata palang artista ka na, hindi mo kayang tingnan sarili ko, naka-face up. Sorry. Baka kasi mag-trending nga ulit. Dan. Paano? Dan. Nainis ako sa'yo. Nainis ako.